Bilang mga magulang, tinitiyak natin na ligtas ang ating mga anak lalo na sa ating mga tahanan. Tinitiyak natin na ito ay may mga haligi, pader at bubong na hindi matitibag ng anumang malakas na bagyo. Tinitiyak natin ang mga pinto at bintana ay hindi basta-bastang mapapasok ng magnanakaw. Ang iba ay naglalagay pa ng CCTV sa loob at labas ng kanilang mga bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang panganib na tila walang pananggalang ang marami sa mga tahanan. Isang panganib na tila iniimbitahan pa nga sa loob ng mga ito sa anyo ng isang bagay na inakala nating nagpapatahimik sa ating mga anak habang ang mga magulang ay abala sa iba pang mga gawain. May isang lagusan na hindi natin isinasara, bagkus ay nakatiwangwang lamang at ito ay ang mga gadget ng ating mga anak sa anyo ng cellphone, computer, gaming consoles at iba pa. Nalabas-masok dito ang hindi nakikitang kaaway. Sa mga nakalipas nating pagtalakay ay nakilala natin ang radikalisasyon ng mga kabataang Muslim sa pamagitan ng internet na kung saan sila ay umaanib, sumusuporta o kaya ay nakikiisa sa paglapastangan sa karapatan ng mga tao sa kanilang mga buhay at yaman sa pamagitan ng terorismo at pagiging tulisan. Pero hindi lamang terorismo ang dahilan na nagiging marahas ang sinumang bata sa kanyang kapwa. Maraming iba pang mga anyo ang karahasan at ang naganap noong June 22, 2026 sa Tacloban, Leyte ay patunay dito. Ang kauna-unahang mass shooting sa Pilipinas na katulad ng nangyayari madalas sa ibang bansa lalo na sa Estados Unidos kahit pa noong unang panahon. Ayon kay Chad de Guzman ng Time, may malaking gampanin ang istrukturang panlipunan ng mga Pilipino lalo na ang konsepto ng hiya. Kaya kaunti o walang mass shooting sa Pilipinas bago pa ang June 22, 2026. Malaki ang papel ng pagiging laganap ng pakikipagkapwa sa lipunang Pilipino. Kung ihahambing sa kanya-kanya mentality na mayroon ng mga Amerikano at iba pang mga lahi. Ito ang dahilan kung bakit walang Pilipinong namamaril ng basta-basta, liban na lamang sa mga lasing o nakapandamay lamang sa pamamaril. Ngunit nangyari pa rin ang mass shooting sa Tacloban dahil sa impluwensya na kanluranin na nakarating sa kabataan sa pamagitan ng internet. Hindi sila naindoktrinahan ng kilalang mga teroristang grupo, ngunit hayag sa kanilang mga kilos ang impluwensya na nakuha nila sa internet ayon sa pag-aaral ng mga eksperto na kabilang sa law enforcement at tech experts. Ayon kay Art Samaniego na tech journalist ng Manila Bulletin, nakapiit na ang dalawang suspect, ngunit ang mas malaki kong alalahanin ay kung sino-sino pa ang hindi nahuhuli. Napag-aralan ko sa ilang mga taon tungkol sa cybercrime, online communities at digital radicalization, ang mga panganib na maaring lumitaw mula sa mga tagong sulok ng internet. Hindi ko maiwasang mag-alala na ang investigasyon sa nangyari ay umaabot sa pabalat lamang. Ang aking pinangangambahan ay maaring may iba pang mga menor de edad na nasa kanilang grupo na na-expose sa parehong impluensya, sa parehong masamang content at sa parehong anyo ng pagmamanipula. Ayon pa nga kay Brett John Morales na isang open source intelligence researcher, na ayon sa kanyang pagsisiyasat ay maraming mga kabataan at teenagers ang nakikipag-ugnayan sa parehong mga online ecosystem na kung saan na-impluwensyahan ang dalawang batang namaril sa Tacloban. At totoo nga ang lahat ng ito dahil ang isa pang planong pamamaril ng isang 14 anyos na estudyante sa Tolosa, Leyte ay napigilan ilang araw lamang matapos ang pamamaril sa Tacloban. Ayon sa mga eksperto, ang pinagsamang pagpapabaya sa mga anak na malayang gumamit ng internet at family problems ang malaking faktor sa pagkakabuo ng ganitong radikal na mentalidad sa kabataan at iba pang mga psikolohikal na problema tulad ng depresyon, suicidal tendencies at iba pa. At tunay nga magkaugnay ang pagpapabaya sa mga anak na gumamit ng internet at family problems dahil ang pamilyang hindi matatag, hindi mainam ang samahan ng magulang at mga anak at walang umiiral na pagmamahalan ay magiging dahilan na pauubayan na lamang ng mga magulang ang mga gadget sa kanilang mga anak. Kaya ang kanilang mga anak ay nagturing na sa mga gadget bilang kanilang mga magulang, huwaran o masasandalan. Na dahil dito, kung sila ay makakasalamuhan ng masasamang tao, dahil sila ay vulnerable o mahina, ay mas madali na silang maimpluwensyahan, sukdulang gumawa sila ng masama. Inaakala kasi ng ilang mga magulang na ang pagmamahal sa anak ay ang pagbibigay sa kanila ng mga luho tulad ng gadgets, na tila nakakalimutan nila na ang pinakamahalagang magugugol nila sa kanilang mga anak ay hindi yaman, bagkus ay panahon at oras.
Inakala ng mga magulang na ang ikaliligaya ng kanilang mga anak ay ang mga gadget, ngunit hindi nila alintana na mas ikinaliligaya ng kanilang mga anak ang mga panahon na sila ay kasama. Na lumipas man ang panahon na ito ay magiging masayang alaala. Huwag nating pabayaan ang ating mga anak at sila ay pauubayan na lamang natin sa teknolohiya na isang bukas na pinto na sa murang edad ay maaring dito sila makasusumpong ng kabutihan o kasamaan.